Orientia po, yan po. Sa cellphone video na kuha noong 2023, ibinaba ang isang lalaki mula sa ikalawang palapag ng ginagawang bahay. Lapnos ang kanyang balat. Walang tigil din ang pagdurugo ng mga binti at paa. Ito'y matapos makuryente habang nasa trabaho. Dahil umabot na sa laman ang pagkasunog ng balat, kinailangan putulin ang kanyang mga braso, pati na ang mga daliri sa paa. Makalipas ang 2 taon, sariwa pa sa alaala niya ang trahedyang sinapit sa construction site sa Pampanga. Nung pagkatapos po namin magmerienda, naglalagay po ako ng pantukod dun sa slab. Dahil tapos na po yung ginagawa ko, inutos po ako ng foreman umakyat sa taas para ayusin po yung bakal sa slab. Linipat ko po yung isang bakal dahil sumobra ng isa. Nung paglipat ko pong ganun, doon po ako nadali, doon sa isang bakal lang. Nang magkamalay si Joffrey sa ospital, dito na niya natanggap ang masamang balita. Hindi ko magalaw-galaw po yung katawan ko, parang matigas po. Pati pa ako po. Yung sinabing puputulan po daw yung 2 kamay ko, kung di daw po puputulin, ikamamatay ko po daw. Tinanong po ako kung ako po yung nagdesisyon na sinabi ko sa kanya. Kung gusto pa nila akong makita, papuputol ko na po. Sumbong ni Joffrey sa resibo na iwasan daw sana ang aksidente kung hindi naging pabaya ang kanilang foreman. Hindi sila nagpabaya, sir. Hindi ako mapuputulan ng kamay kasi hindi nila pinabalot yung kuryente, sir. Hindi sila kumuha ng building permit. Dahil dito, inireklamo ng pamilya ni Joffrey sa barangay Santo Rosario, Pahu, ang foreman at may-ari ng bahay noong August 2023. Ayon sa barangay, hindi nagkasundo ang 2 panig matapos ang 3 pagdinig. Nagbigay raw ang may-ari ng 7,000 piso bilang tulong habang ang foreman naman nagbigay ng 5,000 piso. Tinanggihan na ni na Joffrey ang karagdagang 10,000 piso mula sa foreman. Pero belta ni na Joffrey, saan naman sila pupulutin ng kanyang pamilya sa halagang iyon? Hindi man lang po ako kinukumustahan. Kahit lang sana pinasyalan ako, yung pinagdala ko nung magiging kailangan ko po. Wala. Buhat nung nangyari, sir, wala. Di sila sumilip. Di po ako pinuntahan. Kaya sobrang sakit po, sir. Kung di dahil sa kanila, kumpleto sana po ako ngayon. Di kami naghihirap. Kaya sa parehong taon, lumapit ang pamilya ni Joffrey sa Public Attorney's Office. Gusto nilang magsampa ng civil case para sa sinapit ni Joffrey. Kasi, sir, hindi maayos po sa barangay. Sabi ko, magpatulong ka na sa PAUS. July 2, 2025, nakipag-ugnayan ng resibo sa Public Attorney's Office Region 3. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw na isasampa ang kaso makalipas ang 2 taon. Abangan ang buong kwento sa resibo ngayong linggo, 2:45 PM bago mag-FPJ sa GMA.